November, ano nga ba ngayon? 15, November 15, 2024. Nandito tayo sa bukid. Naririnig ko harap, likod, halos halos palibot yung mga gago. Tapos may naririnig ako doon sa malayo. Hindi ko alam kung naka televise ba to o naka radyo, kasi halos lahat sila na yata nanonood sa akin dito, naka-monitor sa akin dito. Hindi ko alam, wala naman akong alam. Naririnig ko lang sila. Alam na alam nila yung sistema rito. Alam na alam nila yung nangyayari dito. Alam na. Ngayon nga, iihi ako. Bago pa ako umihi, may nag-abang na sa akin dyan. Hindi ko kilala ng mga iglesia ni Cristo ba yan o mga dating daan ng mga yan. Ano pala, bali nakatimbre pala na para bang ang tema ay paglaruan ako. Baga yung nanay ko doon, di ko makausap na maayos dahil luko-luko. Yung mga hindi naman, basta may mga setup sila na ginagawa. Meron silang palabas na sineset up na panggagago na ginagawa sa akin ng mga to. Hindi ko sila kilala. Sa totoo lang, kung may hawak akong video ngayon, kung nahahawakan ko yung video na yun na nandun ako, na nakikita ko, pupuntahan ko yan, papatayin ko yan mga yan. Totoo lang. Noon ko pa hinihingi sa Facebook yan, doon sa noon ko pa yan hinahanap. Dahil nga kuntsabahan to, halos lahat magkakakuntsaba eh. Pati nanay ko. Ibig sabihin mga malalaking network. Pero sa totoo lang, kung may hawak akong ebidensya ngayon, hindi ko masisino. Kahit sino ka pa. Kasi kung may hawak akong ebidensya, hindi ka mababaligtad ng mga yan. Kahit anong gawing ikot ng mga yan. Kaya sa mga kasama, sa mga tropa, yun lang ang hiling ko sa inyo, na kunin nyo, ilabas nyo lahat ng mga yun. Kasi dito nandadaya itong mga siraulong to. Wala naman akong pakialam. Ano ka ba? Sino ka ba? Putang ina ka. GMA, ABS. Sino ka bang putang ina mo? Ano ba yan? Yung mga arte-artista. Putang ina ka. Wala akong tawag nito. Wala akong balak sa mga ganyang bagay ngayon. Ano ko, kung parang nagpipilit ata sila kasi sikat na ako. Putok na ako kahit saan. Parang may diskarte yatang ginagawa itong mga gagong to, para mas lalo nila akong gawing laruan. So palalabas na naku po, putang ina. 2013 pa lang, 2000, nandun pa ako nakatira sa airpot ko. Wala akong malay noon, nagsisimula na yung mga gagong yan. Wala pa akong malay noon. Matagal na nila akong binabantayan. Hanggang sa pumasok ako dyan sa mga taping na yan.
Sabi ko, kung may video akong hawak ng mga yan, kahit mga NBI pa yung mga yan, wala akong pakialam. Kahit sino ka pang direktor, makuha ko lang ang ebidensya mga yan. Wala akong pakialam. Makuha ko ang lahat ng mga yan. Papatayin kita. Tanda mo sinabi ko. Naglalaroan nila ako mabuti hanggang doon. Naririnig ko sila. Ang layo. Baka doon pa yun sa may kabilang kalsada doon. Naririnig ko sila doon sa malayo. Alos palibot dito. Dito sa kabila. Sa kabilang dyan sa Pasong Kawayan, sa Bunga. Dito naman sa Bagtas. Nako. Halos palibot. Nakapalibot sila. Ang mga gago. Totoo lang, sa marami ng pinatay ang mga gagong to. Naiisip ko lang yung mga namatayan, stock up na lang ba kayo? Yung kumbaga wala kayong gagawin. Ako nga wala namang kundi buhay ko ang sinira nila. So ako kahit hindi, sabi ko nakipagsaksakan nga tayo sa Bagtas eh. Sabi ko nga, kayong mga nabiktima ng mga gagong yan, yung mga putang inang mga iglesyang yan, ng mga pinarusahan ko noon ng ama, ng mga inatake sa puso, aba, mag-imbestiga kayo, hindi ako sasablay sa sinabi ko. Tandaan nyo sinabi ko. Mag-imbestiga kayo, hindi ako sasablay sa sinabi ko sa inyo. Hindi ako sasablay. Yung may mga kaso diyan na may problema sa mga iglesia na namatay sa sakit sa puso o na aksidente, hindi ako sasablay sa sinabi ko sa inyo. Tandaan niyo sinabi ko. Alam ko diskarte ng mga gagong yan. Pinag-aralan ko bawat galaw nila. Tandaan nyo. Okay. Timbre lang tayo kasi alam nyo yung nangyayari dito ngayon. Parang may hinahabol silang kota. Magki-Christmas na yata. Gagawin yata akong payaso. Gagawin yata akong laro-laruan nila doon sa Christmas ata. Hindi ko alam. Wala naman akong alam eh. Pero yun ang nakikita ko. Para yatang gagawin nila akong siraulo sa Christmas nila. Kasi pagka dumarating na yung Christmas, parating yung malapit na yung Christmas, yung mga siraulong yan, nakikita ko lang, nararamdaman ko lang, na lalo silang, yung parang may hinahabol silang kota. Kaya parang, nako, siguradong may palabas na gagawin itong mga siraulong to. Ako wala akong pakialam. Kahit noon pa. Wala akong pakialam sa inyo. Kahit sa pinakamayamang tao pa dito sa Pilipinas. Napakalaki ng hinahawakan ko. Wala akong pakialam. Mawala sa akin ng lahat o ano. Ano pa ba meron ako? Pera madaling hanapin. Pero yung buhay na ninakaw sa akin ng mga putang inan to, hindi na yun may babalik. Tandaan nyo, sinabi ko. Yung mga pinatay na mga gagong yan, imbestigahan nyo. Meron nga namatay nga daw sa Senado, yung mga direktor ng ABS, si Wendy Ramas na lumaban sa iglesia. Nagyabang pa yung mga taga-iglesia na namatay sa sakit sa puso. Alam nyo, lahat ng diskarte, alam ko. Sabi ko, kung may video akong hawak ng mga yan, may baril ako dito, sigurado, may mamamatay dyan. Wala akong pakialam.
Tandaan nyo sinabi ko. Minsan lang lumaban si Janjan. Tatandaan mo. Papatayin kita. Tangina ka. Okay. At sa susunod na ulit. Medyo groggy pa tayo. May naantok pa ako. Siguro meron pa tayong isang oras. Gusto ko matulog. May inasikaso ako dito. May kailangan. Siyempre, hindi kailangan din natin gumita kahit pa paano. So, lahat ng diskarte. Gumagawa tayo ng mga diskarte. Kita mo. Ilang years. Hindi na ako nakapagtrabaho. So, dapat ngayon may sarili na akong bahay, may sarili akong sasakyan, may lahat meron na ako. 20 pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Teenager pa lang ako, nagtatrabaho na ako sa Pasay. Kasama ko yung mga tropang Silva doon sa Aurora. Noon. Kasi gusto ko, may pera ako. Gusto ko, kasi ako lang ang aasahan ng nanay ko. Wala nang iba. So hanggang ngayon, hindi man ako, inipit-ipit man nila ako. Nagka-tumbling-tumbling man ako. Gumawa pa rin akong paraan para matulungan ko yung nanay ko. Ganong kabigat ang sitwasyon ko. So may sabi-sabi pa na papatayin daw yung nanay ko. Parang sinagot ko yata buhay ng nanay ko. Kasi parang may kasunduan sila na hindi ko alam. So tatanga-tanga din tong nanay ko. Sinto-sinto kasi yan na madaling utuin lalo na kung may nakikitang pera. Pag may nakita kang kotse maganda, utuin mo na. Minsan di ko masisi nanay ko. Napakarami niya ng hirap na pinagdaanan. At lalo pang naghirap nung dahil nga sa mga ganyan. Lalo sa akin. Napakalaki ng hinirap niya sa akin. Dahil sa laban ko sa mga gagong to. Papapatay ko nga itong mga gagong to. Kaya tatandaan nyo, yung sinabi ko, na lahat ng mga yan, lahat ng may kinalaman dito, ilista nyo, pinatatandaan ko sa inyo. Lahat ng kalabang ko. Katulad nung ginawa kong kasunduan. Lagi kong pinopost yun sa X, sa Twitter. Yung kasunduan na yun, lagi kong pinopost yun sa kanila. Lagi kong pinaaalala yun sa kanila. Na ganito ang kasunduan ko. Sa bawat bansa at dito. Lagi kong pinaaalala sa kanila. At wag na wag niyong kalilimutan ng mga kasunduan ko. Tatandaan niyo lagi. Tumawa kayo. Tignan natin. Makakatawa kayo. Okay, sa susunod na lang muna ulit. At naantok pa ako Sunod na lang ulit. Isip tayo ng magandang topic. Gusto ko yung magugulat kayo sa mga topic natin. Kailan ba ako nag-topic ng hindi kayo nagugulat? Gusto ko yung lagi kayong tense na tense. Susunod na ulit. At God bless sa inyo.